Nagbabalik ang PTV Sports. Makakapanayam natin ngayon si Sir Hadley Mariano, ang founder ng Sharks Billiards Association. Nako, maraming salamat po, Good Sir afternoon Hadley. po. Salamat ka kagad. Ay, maraming salamat po sa pagpunta. Maraming salamat sa pagpunta. Oo. Salamat din sa pag-imbita sa akin. Alright. Ayun nga, no, teammate pa ako. 2025 na, pero ako talaga hindi pa ako nakaka-move on dun sa Championship Week ng SBA Season 1. So, Sir Hadley, ano bang itong turnout and assessment po natin sa naging Season 1 po ng SBA? Sa Season 1, very successful siya kasi yung numbers natin at ang daming nanood na fans, lalo na doon sa arena ng live. Tutuwa ako kasi naging spectator sport na itong bilyar. For the finals naman, masaya rin siya kasi for the first finals, naging hill-hill yung match. Kumbaga, pag sinabing hill-hill, nag-game 5. So, umabot ng Game 5 yung laban. Dikitan siya. Naku, teammate. Pao, nandun ako nung yung Hilil match nga na yan, no? Kasi napanood ko yung 3-9 combo ng Taguig Stallion, kaya umangat sila at naging sumablay. tuto yung... Tapos sa kabilang butas na shoot. Grabe yung sigawan, yung energy, no? Dito sa Sharks Billiards Association. Pero sir, paano ba yung, pwede mo ba ibahagi sa amin yung naging success nitong inaugural season ng SBA, no? With Taguig Stallions winning the tournament? Siguro naging susi dun sa talagang season natin is yung fan engagement. So papasalamat ako dun sa fans ng Sharks, sa mga sumusubaybay sa atin sa TV, tsaka sa social media. Kung hindi dahil sa inyo, hindi magiging successful ang season 1 natin. Sir, paano ba naging ano to? Paano tayo nag-come up ng ganitong idea na magsagawa ng Sharks? League. Oo, ng league na ganito. Dahil syempre nakita natin this year parang or last year din, no? Nagsimula yung parang biglang umusbong yung bilyar dito sa Pilipinas. Oo, sumikat ulit yung bilyar kasi nakakapagpadala ulit tayo ng players abroad. Kaya ako ginawa tong season o liga kasi nakita ko ang players kahit na nagpupunta silang abroad, hirap pa rin sila. Kumbaga, kasi yung mga, lalo na yung veteran players natin na matagal na bumabiyahe, napapalayo sila sa pamilya nila. So, mas gusto nila dito. At the same time, sa dami ng magaling na bilyarista, sa dami ng athlete, hindi naman lahat yan nabibigyan ng pagkakataon makalabas. So, itong liga na to, para talaga sa mga players na magagaling, na hindi nabibigyan ng chance. So, yun ang inspirasyon natin dito sa liga, yung mga athlete ng bilyar. Ayun. Actually, maganda rin yun. Pero, Sir Hadley, gusto ko rin itanong, no, kasama ba dito sa marketing natin, kasi parang dun sa fan engagement natin, no? Kasama dun sa proyekto natin or dun sa layunin natin na magpasok ng mga influencers? Nagkaroon kami ng event kasama namin si Rendon. Tinry namin siya kasi gusto namin maipalawak pa yung awareness nitong liga natin. At the same time, matap natin yung fans na hindi nanonood ng bilyar. Kumbaga magkaroon tayo ng bagong fans. Oo, maganda yun. Oo, actually. Ngayon naman, no, Sir Hadley, this 2025, ano ba itong Sharks Executive League naman? Aabangan din po natin. Itong Executive League, sa pangalan pa lang Executive. So, para to sa mga working professionals o sa mga may mga trabaho na mahilig magbilyar. Kumbaga yung parang sa basketball, yung mga barangay league, yung mga amateur league ng basketball, ito yung executive league ng league. So it is a way for the fans to experience yung Sharks format or yung SBA format, ma-feel nila yung pakiramdam maglaro dun sa TV table ng Sharks. Kasi nung una kong, actually nalinawan ako, no? Kasi nung una kong marinig yung executive league, para sabi ko parang mga Sharks bosses yung mga naglalaro dyan. Oo nga. And Sir Hadley itself, di ba? So, ayun, maganda yung ano nito. Open siya to everyone. Open to everyone, public. basta mga professionals. Alam natin. So, working professionals siya. Oo. Pero tingnan natin kung baka wala na akong tumbok ngayon eh. Sali ka. Tignan ko muna. May partida naman, may handicapping naman. So kahit na hindi ganun kagaling o bumabalik pa lang sa bilyar, pwede naman siguro. Pero yun nga, no, Sir Hadley, may Sharkings din dito. Same format siya. So may experience nila yung cheering ng crowd, yung intensity pag sumablay sa bola, yung intensity pagka na-shoot naman yung last ball. Pero meron na ba tayong mga teams, Sir Hadley? Meron na tayong teams. Actually, may 8 teams na tayo.
Pero for Season 1 lang. Sa Season 2 ng Executive League, we're planning to expand it more. Naku, may season 2 na. Oo, hindi pa nagsisimula. May season 2 na agad. Abangan natin. Yan, pero ang season speaking 2. of palawakin pa itong liga na to at mas marami pa yung makaalam nito. Lalong-lalo nga, no, maganda yung sinabi kasi ni Sir Hadley na para matap din yung mga viewers na hindi masyado naglalaro or wala talagang knowledge about sa bilyar, no? So, paano ba? May mga ganun ba tayo, sir, na grassroots program? Balang araw magkakaroon tayo ng grassroots program, pero for now, dahan-dahan muna. Kasi hindi natin kayang... kailangan din natin ng tulong sa ibang tao. So, siguro, mag-spark to ng inspiration sa mga ibang mahilig sa bilyar na may kumbaga resources para makagawa ng grassroots program din. O kaya baka may LGU dyan, local government unit na gawing parte ng programa ng LGU nila yung bilyar. Ayun. So, Hindi lang basketball. Yun, maganda yun. Maganda yun. Sir Hadley, speaking of Sharkings, no, para malinawan din po yung viewers natin, ito bang Sharkings, hindi to absolute, no? Meron tong mga limitasyon. May limitations. Kasi baka mamaya, May lahat ng galit sa mundo, no? Kung before merong mga trash talking, ngayon po ba, present pa rin ang trash talking dito sa Executive League? Present pa rin siya. Pero since expect ko, mga working professionals to, so may boundaries pa rin. Medyo pang mayaman na trash talking na yung ano nila. Paano ba yun, teammate Pao? Yung pangmayamang tayo? Pero- Hindi kasi tayo mayaman. Hindi, pero pag nanood ka na nga, yung mga basketball liga na pang mga corporation, mga corporate, matindi rin trash talking sa basketball. Totoo. Grabe din. So yung iba mga talaga, trash pag sport kasi syempre may emotions yan eh. So habang naglalaro kayo, baka may konting sakitan. Oo. Ito kahit hindi physical, pero iba rin ang trash talking Iba rin, dito. iba rin. Oo. Medyo nakaka-distract din yun. Halimbawa, no, kung magsasargo ka. Distracting talaga yun, partner. Kasi, alam mo, kung makikita mo yung mga ibang videos ni Efren sa Facebook, alam mo yung titira na siya, pero may gumalaw lang ng kahit na onte, malaking bagay na yun sa player. What more, yung nanta-trash talk na napakaingay, di ba? Tama. Kasi ang billiards, no, talagang madalas tahimik yung environment. Tahimik talaga siya. Pero Tahimik itong ang siya. Sharks, nagbigay ito ng bagong kulay. Kung ano ba yung billiards as a sport dito sa Pilipinas. Oo, kasi ano yun eh, parang billiards is a mind game din, sir, di ba? Diba? tama. Para siyang chess eh. Di ba? So, may ingay doon, paano ka makapag-isip ng maayos? So, tignan natin. Maganda to, partner. Ito naman, no, Sir Hadley, yung next naman na season ng SBA po. Kailan po ba ito? Ang next season natin, we're targeting around May or April, depende. We're still fixing, ang dami namin inaayos doon sa formats pa ng Sharks. So, antabayanan niyo yan. Pero for sure, this year, magkaka-season 2 tayo. Ayun. Ayun. Ito nga po, no, nabanggit nyo nga po yung format. Kasi nung first season, yung during nung liga po natin, ay meron tayong binago. Halimbawa na lang dun sa jump shot. Di ba? Pinagbawal po natin yun. Oo, bawal ang During jump nung naglalaro na po at umaarangkada na yung liga po natin, dito ba sa season 2 naman ng SBA, possible ba na magkaroon din ng mga ganong pagbabago po? Actually, pulido naman na yung format for season 1. Baka minor changes na lang for season 2. Pero I think good na ako doon sa format. Yung break format namin, no jump cues, and yung pag-allow namin sa sharking and fan engagement. I think it's a good formula to start with. Yung mga kupunan po ba natin, same po ba? Or may aabangan tayo na dadagdag po na team? Definitely may madadagdag na team. Ayun. Pero abangan yun. Hindi muna tayo mag-a-announce ngayon. Okay. Yun, kasi gusto ko rin itanong kasi kung paano magiging mas interesante ito para sa mga sports fans din, no? Lalong-lalo sa mga billiard fans din, na kung paano magiging interesante itong Executive League. Kasi kung mga normal na mga professionals lang, baka walang manalo. Walang manood. Pero dito kasi, sabi ni Sir Raddy, meron daw mga pasabog na mga player, no? Mukhang nararamdaman ko, teammate Pao, na meron ba- mapapanood kita sa SBA, Hindi naman. Baka kasali ka pala doon sa isang team. Yun lang. Pero ako yung taga-sira doon. Yung pala. Pero sir, no, bawal talaga sabihin. Bawal pa. Yung pala yung bawal sabihin. Yan. Abangan natin yan, mga teammates, dahil maganda tong Sharks Billiard na to. So, ito lalong-lalo ito, Executive League. Maganda to. Kung maganda yung last season, mas maganda itong taon na to. Ano pa po ba yung aasahan po natin this 2025, Sir Hadley? Meron din kaming Philippine Open.
Pero nag-announce na kami yan sa page namin, pero hindi pa siya final. Hindi pa final yung date. Wala pang napa-finalize. So, abangan nyo sa aming social media pages ang announcement itong Philippine Open. Philippine Open. Pero what is it all about po ba? Itong Philippine Open natin, it is a way for, kunyari, yung mga players, mga athletes na gusto makasali o mapansin ng mga team owners ng SBA. So, pwede sila sumali dito sa Philippine Open para mapansin sila at madraft sa SBA. Okay. So, magkakaroon open to po for ng draft? all. Magkakaroon ulit ng draft. Okay. Maganda siya, maganda siya. Open siya for all. Open sa for lahat all. ng- Open, parang kaya siya Philippine Open talagang sky's the Regional limit. talaga. Kahit sino pwede sumali. Maganda to. So, nabanggit nyo po, no, open siya sa lahat. Possible ba na may bilyarista din po, female po na billiard na makasali po? Possible. Pwede naman. Bukas ang SBA sa mga Sa lahat. female at billiards player po natin. Speaking of that, no, sir, anong masasabi niyo, sir, sa mga ano? Kasi itong billiard na to, parang male-dominated sport siya. So, ano po masasabi niyo about dito sa mga female billiard artists na naglalaro? Actually, marami rin magagaling na female artists, Q artists. Pero syempre, mas maraming lalaki na naglalaro ng sport. Kaya mas maraming napoproduce na lalaki. Pero siguro kung kasing dami rin ng babae, kasing dami ng lalaki yung babae na naglalaro, may makukuha rin tayo. sure. Kasi hindi naman siya katulad ng basketball na physical na may contact. So katulad doon sinabi mo kanina, mind game siya. At the same time, may konting physical kasi gumagalaw ka eh. Pero I think may mga babae na kaya rin mag-compete sa mga lalaki. Ayun. Ayun. Magandang insights ni Sir Hadley dahil syempre alam mo naman natin mga babae lumalaban din talaga yan Nako. kahit sa Saan sport ba yan. lumalaban, teammate? Kahit sa ang sport. Ayun. Pero dahil dyan, Sir Hadley, no, bago pa tayo mapunta sa ibang usapan, may mga gusto po ba kayong invite, mga fans? Mga At paano sumali dito paano sa sumali dito sa Sharks? susunod na paparating natin na liga? Siguro para sa mga professional players natin dyan na nanonood, sumali kayo dito sa Philippine Open para mapansin kayo ng team owners natin. Para naman sa mga amateur players na gustong, kumbaga for fun, makalaro lang, makatry nitong format ng Sharks, pwede naman kayo sumali sa aming Sharks Executive League na magkakaroon na Season 2 probably around next month. So abangan nyo announcements namin. Pero for now, panoorin nyo muna itong Sharks Executive League namin tomorrow. Magsa-start kami 11 a.m. tomorrow. Ayan, Saan maganda. po mapapanood, sir? Mapapanood kami sa social media pages namin. Hopefully sa PTV. Makapag-live kami. Yun. Oo, syempre naman. Alam natin yan, pwede yan. Pwede natin itap yan. So, Alright. Facebook tsaka YouTube channel namin. YouTube channel. Makakapanood sila. Ayun, maraming Maraming salamat po, salamat Sir po, Hadley. Sir Salamat Hadley. din. Sa mga insights at mga tips. No, tips. Oo. Nako, may balak talaga to si teammate Pao.